Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang New Interest Rate Swap Market na isang mahalagang hakbang upang pasiglahin ang kalakalan at liquidity ng domestic bond market. Layo nitong gawing malalim ang capital market na inaasahang magpapataas ng savings at investment sa Pilipinas, pati na rin ang pagpapatupad ng monetary policy. Ayon kay BSP Governor Elly Remolona, ang bagong interest rate swap market ay magpapadali ng pag-transmit ng monetary policy, mas matatag na presyo at magdudulot ng sustainable growth at paglikha ng trabaho. Ibig sabihin, ani Remolona, ang interest rates ay mas magiging transparent upang maging mas madali ang pag-utang ng small and medium enterprises o SMEs at mga consumer upang planuhin ang kanilang mga negosyo at investment purchase. Sa unang pagkakataon, 16 na bangko ang nangakong magiging market makers para sa overnight repurchase rate based IRS na magbibigay ng presyo para sa swaps na may iba't ibang termino mula 1 buwan hanggang 10 taon, pagkakataon para sa mga institusyon na maglagak ng pamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ang pagpasa ng isang site blocking law upang masugpo ang pirated content ay makabubuti sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa isang opisyal ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL sa presentasyon ng isang pagsasaliksik sa piracy situation ng Pilipinas. Ayon kay IPOPHL Director General Roel Barba, ang site blocking law ay magpapatibay sa mga pagsisikap nito kontra piracy na matagal nang pumipinsala sa creative industry ng bansa. Sa pagtaya ni Barba, ang Pilipinas ay magkakaroon ng $1 billion na revenue leakage sa 2027 kapag nagpatuloy ang suliranin sa online piracy. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kinukuha ng piracy ang 7.1% ng gross domestic product ng bansa. Nagre-resulta ito sa pagkawala ng kita ng bansa at kabuhayan at nagbabanta ring magpasok ng malware sa mga device na gumagamit ng pirated content na maaaring maging daan para sa scams. Noong taong 2022, ang Pilipinas ay nawala ng $700 million dahil sa piracy ng Filipino-made TV shows at movies, kung saan ang bansa ay pinangalanan bilang isa sa top consumers ng pirated content sa Asia ayon sa YouGov 2022 Piracy Landscape Survey. Sinabi rin ni Motion Pictures Association Senior Executive Vice President and Global General Counsel Karen Temple ng pagpasa sa site blocking law ay makatutulong upang malabanan ng piracy, kung saan 60 bansa na nagpasa ng naturang panukala ay nagpakita ng progresibong resulta. Dalawang hiwalay na panukalang batas, ang Senate Bills 2150 at 2385 ang kasalukuyang nakahain sa Senado upang amyendahan ang IP Code at alisin ang mga umiiral na limitasyon upang saklawin ang electronic at online content sa kahulugan ng pirated goods. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nag-export ang Pilipinas ng unang Hass avocado supply nito sa Japan, kung saan ang unang shipment ay nagmula sa Mindanao ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang Japan ay major importer ng Hass avocados na may imports na nagkakahalaga ng $160 million na may 61,000 metric tons noong taong 2023. Kabilang sa mga supplier nito ay ang Mexico, Peru, Australia, New Zealand at United States. Ayon sa DA, ang paglawak ng Hass avocado exportation ay kasabay ng paglago ng agricultural exports ng Pilipinas sa Japan. Noong 2023, ang bansa ay nag-export ng $1.1 billion na halaga ng agri-fisheries products sa Japan na nagresulta sa $990 million na halaga ng trade surplus. Ang global market para sa Hass avocados ay
ay inaasahang aabot sa 8 billion US dollars sa taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.